Hi leaders, so ngayon I will going to teach po ang lesson 3 ng pre-encounter. Ito po ay power of scripture or ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sige po, start tayo. Bago po yan, mag-pray muna tayo. Father in heaven, in Jesus' name, thank you Lord for this day. I pray na sa kanilang panonood sa topic na ito, patuloy na lahat ng kanilang mapakinggan ay patuloy, Panginoon, na patuloy matanim sa kanilang puso at lumago ng lumago. And I pray na gamitin mo ang kanilang buhay, Lord, as a vessel of your word. At patuloy, Panginoon, na sa aking pagtuturo, I pray for wisdom, knowledge comes from you. We declare victory, O God, sa mga oras na ito. Give you all the glory, all the praise. Thank you, Holy Spirit, dahil naniniwala ako na ikaw magtuturo nito. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po. So, ang topic natin ngayon is the power of scripture. So, yan. So, sabi po dito, 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all scriptures is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. So, ito po yung pinaka-main verse natin. At sabi dito, lahat ng salita ng Diyos, pag sinabing all scripture, lahat ng nakasulat ay, sabi dito, is God-breathed. Ibig sabihin, lahat ng nakasulat sa Bible ay hiningahan ng Diyos. At lagi po natin tatandaan, lahat ng may hininga, buhay. At dahil buhay po ang salita ng Diyos, ito po ay mabisa para tayo ay turuan, teaching, rebuke, tayo po ay sinasaway, ano pa, correcting. Pag sinabing correcting, tinatama tayo at tinitrain tayo saan? Sa katuwiran. Para ano? So that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. So, sabi po dito na ang salita ng Diyos ay ginagamit para tayo ay maturuan, para mas lalo pa tayong gumawa ng katuwiran. At yun po ang purpose ng Bible. Nowadays, bakit po maraming tao namumuhay sa kasalanan sa mundo? Kasi nga, hindi po nagbabasa ng Bible. At ako mismo, personally, the reason bakit din talaga ako hindi nagbabago before kasi nagasimba ako pero hindi ako nagbabasa ng Bible. Kaya walang ibang napapasok sa isip ko kundi puro kamunduhan lang. So that's the reason bakit po maraming tao na hindi po nagkakaroon ng pagbabago, walang changes at hindi alam kung ligtas sila. Yan po yung reason nun. Dahil nga po ang tao hindi nagbabasa ng Bible. At sinabi nga dito, ang Bible ay buhay at ito ay ginamit ng Lord para turuan tayo, i-correct tayo, i-rebuke tayo at patuloy na i-train tayo sa paggawa ng katuwiran. Okay po? So yan po ang Bible. So sa topic na to, meron tayong layunin. Sabi dito, for the new believer to experience the power of the Word of God and to keep the Word of God in their heart and be able to apply it. We will look into 6 areas regarding the Word of God. So dito po pag-usapan natin na kung paano ba paano ba mararanasan ng isang Kristiyano ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Alam niyo po, um, being a Christian is not all about reading the Bible. It's all about experiencing what the Bible says. Ayan po yun. Kaya dito, yan po yung pag-uusapan natin kung paano mapanatili yung salita ng Diyos sa ating puso at paano to talagang ma-apply natin bilang isang Kristiyano. Siyempre, para ma-apply natin siya, kailangan alam natin kung ano bang meron sa Bible para maging interesado tayo para magawa ang sinasabi ng Bible. Okay? So, okay, number 1, what is Bible? Pag-usapan po natin yan. Anong Bible? Gaano ka-importante ang Bible? Number 3, how to draw near to the Word of God. How to study the Word of God. Benefits of drawing near to the Word of God. How do I obtain that power in my life? Okay? So, yan po ang mga ating layunin. Yan yung pag-uusapan. So, introduction. We should love the Word of God and follow its instruction in the same way as the captain of the ship would adhere to his compass. The Bible is a great treasure as it contains the answer to all our needs. Read what Moses instructed his people in Deuteronomy 28, 1-2. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. So sabi po dito na kailangan mahalin natin ang salita ng Diyos. Sabi dito, we should love the Word of God and follow its instruction in the same way as the captain of the ship would adhere to his compass. So ang ibig sabihin po nito, kailangan mahalin natin yung salita ng Diyos tulad na at sundin natin yung instruction ng salita ng Diyos. Yan, sabi po dito, mahalin natin ang salita ng Diyos at sundin natin yung instruction ng salita ng Diyos kung paano ang isang captain
nagsusunod sa kanyang kompas. So bakit po kinumpara ang Bible sa kompas? Kasi po, ang mga captain, hindi sila pwedeng magsakay ng barko or ng eroplano wala silang kompas. Kasi pag hindi nila sinunod yung kompas nila, pwede silang mapahamak. Yan. Pwede silang mapahamak. For example, ganito po yung tamang pagtuturo. Pwede nyo silang tanongin na ikaw po ba nakasakay ka na ng barko? Ikaw ba nakasakay ka na ng eroplano? So, pwede po yan. Pag sinabi nilang yes, good. Pag sinabi nilang hindi, pwede kang magsabi ng adlib mo. Ganito yung sasabihin. For example, nagsabi siya ng yes. Nag-yes man siya o no, ganito yung paparating mo sa kanya, ganito. Sabihin mo na, di ba po pag nasa eroplano, wala namang kalsada sa langit, sa dagat wala namang kalsada. Pero mapapansin natin, nakakapunta yung mga piloto, yung captain sa lugar na papupuntahan nila. Sa pupuntahan nila, bakit? Ano pong gamit nila? Meron silang kompas at hindi pwedeng wala silang kompas. Bakit? Kasi po kung wala silang kompas, maaari silang mapahamak, maaari silang madisgrasya, hindi nila alam na ubusan na pala sila ng gasolina. For example, sa dagat, kung walang kompas, pwede kang maligaw at pwede kang mapahamak, hindi mo alam, doon ka na pala sa yung pabilog, yung pusod. So, kaya importante ang kompas sa isang piloto o captain ng barko. Gayon din sa isang nagdadrive na eroplano, importante po yung kompas. Kasi kapag walang kompas, pwedeng hindi niya matansya, naubos na pala yung gasolina. Hindi niya alam saan siya magalanding at pwedeng mapahamak talaga lahat ng tao pag walang kompas. So, ganun din sa buhay ng isang Kristiyano. Importante ang Bible kasi po, ang Bible ang ating kompas. Every time you read the Bible, malalaman mo kung saan ka papunta, papunta ba ang langit ang ginagawa mo o hindi na. At nakakalungkot nowadays kasi, maraming mga tao na hindi nila alam kung saan sila pupunta. Yung iba naman sinasabi nila papunta silang langit, pero yung ginagawa nila hindi papuntang langit. Yung iba naman sinasabi nila papunta sila hindi yung iba naman hindi nila alam kung saan sila papunta. Kaya napakaimportante sa isang Kristiyano na mahalin natin yung Bible, okay? Kaya kasi ang Bible po ang magasagot sa lahat ng ating tanong, okay? At ang Bible po ay yun lang po yung tanging paraan para talaga tayo mapuntang langit. Example ako, dati akala ko mapunta ka ng langit 'pag mabait ka lang, yun ang akala ko. 'Pag mabait, langit, yun pala hindi gano'n. Nung nabasa ko yung Bible, hindi pala dapat mabait lang. Kailangan talaga tanggapin si Kristo sa buong puso, buong isip, buong kaluluwa para maligtas. At isa yun sa mga nabasag sa buhay ko dahil sa pagbabasa ng Bible, okay? Kaya importante na bilang isang Kristiyano, we read Bible, okay? Hindi lang sabing makinig tayo sa turo ng mga tao na nagtuturo ng Bible, kundi ikaw mismo, you read Bible. At ako mismo, talagang napaka-importante para sa akin ng pagbabasa ng Bible, okay? Ganun po. So, yan po yung introduction. So, ngayon, number 1, what is Bible? So, sabi po dito, the word Bible comes from the Greek terms biblios and biblion in diminutive form, both of which mean book. It is the word of God revealed by the Holy Spirit to man to be written. When Matthew quoted from the Old Testament, he often mentioned that the Lord had spoken to the prophets. In the same way, the Apostle Peter also mentioned that the prophecies given in the scripture had their origin in God. But it must be noted that even though the Bible is revealed by God to man to be written, God did not override the personality of the author. All of them wrote in the manner dictated by their own individual personality. So sabi po dito na ang Bible ay nanggaling sa salitang Grego na Biblios o Biblion, ang ibig sabihin ay libro. Ibig sabihin, ang Bible talaga ang tunay na libro. Yan, 'di ba sa school may math book, science book, pero kung itra-translate mo pala ang book, ang ibig sabihin niyan Bible. So ibig sabihin ang Bible ang book sa lahat ng book. Kasi ang Bible mismo ang ibig sabihin niya, book. Okay po? At ang sabi dito, it is a word of God revealed by the Holy Spirit to man to be written. So ang sabi po dito, ang Bible ay sinulat ng tao, galing sa Diyos, nangungusap siya sa tao para isulat. So kung sasabihin ng iba na ang Bible sinulat lang ng tao, yes, sinulat po siya ng tao. Alangan naman pong magsulat dito manok, alangan naman langgam. Siyempre, tao po ang marunong magsulat, okay po ba? So at ang point dito na tao ang ginamit ng Lord kasi tao din po ang niligtas niya. So parang katulad lang din po yan sa mga prophecy sa church na ginagamit ng Lord ang tao para mangusap siya sa tao.
Anong sinasabi ng Lord, 'di ba, every time mag-a-attend tayo ng church, sinasabi niya na, "Makinig kayo, ako ang iyong Diyos." So, personally ako naranasan ko po 'yun na merong nagsasalita talaga sa'yo at kailangan mong sabihin yung mensahe niya. So, ang mensahe galing sa Diyos, daluyan lang tayo para sabihin yung pinapasabi niya. Ganyan din po ang Bible. Ang Bible, lahat po ng nakasulat diyan galing po sa Panginoon at ginamit lang ng Lord yung tao para isulat lahat ng pinapasabi niya. Okey po, yun po ang Bible. Kasi kung galing 'to sa tao, ang galing naman ng tao. Kasi connect-connect, eh. Ang Bible po parallel. Talagang hindi siya puwedeng mag-contradict, connect-connect talaga siya. At years after years, talagang ang Bible napanatili niya yung pagiging consistent. So, gano'n po katindi ang Bible at ang Bible talagang history siya, hindi siya story. Isa siyang history, ibig sabihin, isa siyang kasaysayan. Kaya tatandaan po natin 'yan at kung mapapansin po natin sa Bible, kahit ginamit ng Lord ang tao, hindi pa rin ng Lord inoverride yung mga authors. Ibig sabihin, yung mga authors ni-respect talaga ng Lord. For example, si Mateo talaga nakalagay. Matthew chapter 1, Lucas, John. So diyan mapapansin natin na ang Lord, napaka-humble niya talaga. Kahit galing sa kanya lahat, talagang ang pinasulat ng Panginoon doon sa Bible, pangalan pa rin nila. Gano'n ang Lord ka-humble, okay? So ang point doon na gusto kasi ng Lord din gusto rin ng Lord i-ano po, i-treasure or i hindi lamangan yung ano ba, kumbaga ang Lord po talagang, yung mga ginamit niya, gusto rin ng Panginoon siyempre na ang mga taong ito ay talagang makilala din talaga natin. So dun makikita natin yung ang Lord mapagpakumbaba talaga siya, okay? So yan po yung Bible, okay? So number 2, importance of the Bible. Gaano po ba kaimportante ang Bible? Apart from having the power to transform lives, the Bible also stand out because, so siyempre maliban sa ito ay may kapangyarihang baguhin tayo, lamang din ang Bible. Bakit? It is God's word and revelation of Christ. Sa Bible lang po tayo makakabasa ng salita ng Diyos at ng mga pahayag patungkol kay Kristo. Wala na tayong mababasa sa ibang libro. Kahit saan ka magbasa, wala kang mababasa sa ibang libro, kundi sa Bible lang talaga. Okay po? Number 2, it contains the divine law. Pag sinabi pong divine law, pag sinabi pong divine, kataas-taasan. Sa Bible lang natin mababasa lahat ng mga matataas na batas. Kung dito sa mundo, may mga batas po, bawal pumatay, um, bawal mangalunya, bawal bawal maglaglag ng bata, no to divorce. So sa Bible, doon natin mababasa yung pinaka-divine law talaga. Napaka-importante na mabasa natin yung Bible kasi sa panahon natin ngayon, marami pong batas na hindi kalooban ng Diyos. Kaya wala tayong ibang dapat susundin kundi ang batas ng Diyos. For example, sa ibang bansa, pwede ang same-sex marriage. Siyempre, magpo-focus tayo sa divine law. Ano ba ang sabi ng Lord? Lalaki sa babae, babae sa lalaki. Sa ibang bansa, pwede mag-divorce. Pero sa Lord, hindi po pwede yun. Kasi sabi sa Bible, ang pinag-isa bawal paghiwalayin. Sa ibang bansa, pwede mag-abort. Pero sabi ng Lord sa Bible, huwag kang papatay. Kaya napaka-importante na mag-read tayo ng Bible. Kasi sa Bible natin mababasa yung batas na gusto ng Lord na sundin natin. It doesn't mean na batas siya ng mundo, kailangan na natin sundin. Kailangan natin sundin yung batas pa rin ng Diyos. Kasi ang mundo, gumagawa na po sila ng batas na against na po sa kalooban ng Lord. Okay po? Ayan po. So letter C. It contains in 66 books, summarized the work about 40 writers from different period. So, ang Bible po ay mayroong 66 na libro. So, Genesis, Exodus hanggang Revelation. At yan po ay 66 books. Genesis, isang libro. Exodus, isang libro. Per ano po yan, isa-isang libro yan at pinagsama sila sa isa at yun po yung tinatawag natin na Bible at 40 authors po ang nagsulat niyan. So, ganun kakaiba ang Bible, okay? So, sabi dito, things that make the Bible unique. So, bakit ba ang Bible kakaiba? Kasi nga po, the Bible is the revelation of God to mankind. So, kung nagtatanong tayo, Lord, paano ka ba mangusap Bible? Alam niyo po bakit kakaiba ang Bible? Kasi sa Bible lang tayo makakabasa kung ano ba yung mga nais ng Lord ipahayag sa atin. Kung ano ba yung mga nais ng Lord sabihin sa atin. Sa Bible lang po yun, okay? So, letter B, it refers to the salvation of mankind. So, sa ibang libro, mababasa mo, paano to, saan ang galing ang tao. Pero, alam niyo po sa Bible lang,
mababasa kung paano tayo maliligtas, okay? So, may mga ibang libro, sa math, turuan ka lang mag 1+1, sa science, gagawa-gawa lang sila ng kwento na galing daw ang tao sa unggoy. So, maraming mga libro, pero alam niyo po, ang Bible, doon mo lang malalaman kung paano ka maliligtas pag namatay na tayo dito sa mundo, okay? So, number 3, it refers to the truth. So, ang Bible po, totoo. Okay? Hindi po siya kasinungalingan. So, ang tao pwedeng magsinungaling pero ang Bible hindi po nagsisinungaling. Okay? So, Jesus is the central character. At sa Bible, ang maganda po dito, ang pinag-uusapan sa Bible ay si Jesus. Okay po? So, yan po ang mayroon sa Bible. Okay? So, number 3, how to draw near to the Word of God. Paano ba tayo mapalapit sa salita ng Diyos? So, sabi dito, number 1, listen carefully to the voice of God on a daily basis. Ibig sabihin, kailangan makinig tayo araw-araw sa Lord. So makikinig tayo and every time you listen to God, patuloy kang napapalapit sa Diyos. Example, pag may magulang, 'di ba? Kung sino ang nakikinig, siya ang paborito. Mas malapit. Pero pag ang anak suwail, hindi ang paborito. So ganoon din po sa Word of God. The more tayo nakikinig sa salita ng Diyos, the more din po tayo na napapalapit sa Lord at sa salita niya. Okay? So, letter B, listen and read it with right attitude. So, dapat pag nagbabasa po tayo ng Bible ay tama rin yung character natin. Hindi tayo pwedeng magbasa habang nag-cellphone, magbasa habang nanonood ng TV, magbasa habang maingay ang paligid. So, hindi pwede. Dapat focus ka. Parang katulad din diyan sa school. Kapag sa school tayo, ayaw natin ng magulo, ayaw natin ng storm. Kapag nagre-review tayo, gusto natin focus, gusto natin talaga tutok tayo. So, ganoon din po sa Bible. Dapat tutok din tayo at dapat tama yung attitude natin. Okay? So, number 3, meditate on it. So, ibig sabihin, namnamin natin. Hindi pwede na parang katulad sa pagkain. Pag kumain ba tayo, lunok agad? Di ba hindi? Dapat, nguyain din natin. So, pwede mo yan tanongin sa Bible study mo. Tanongin mo, ikaw ba bro, sis, pag kumain ba, lunok agad? Diba nginungaya natin? So, ganun din yung Word of God. Kailangan natin siyang namnamin para maintindihan natin siya. Parang sa school, hindi porkit natutunan ng teacher, gets na natin agad. Kailangan natin talaga siyang intindihin, i-meditate, bigyan ng time hanggang makuha natin at magets natin kung paano talaga siya gagawin at ano ba talaga yung tama. Okay? So, letter D, apply it. Siyempre, napaka-importante na para mapalapit tayo sa salita ng Diyos, kailangan natin i-apply. Kasi kapag hindi natin ina-apply yung bagay na alam na natin, lalo pa tayong mapapalayo. So, yan po yun. Okay? So, apply natin kung ano yung mga nabasa natin, mga sinabi ng Lord. Kailangan natin talaga siyang i-apply. Okay? So, letter E, communicate it and confess it. So, napaka-importante na once you understand at nabasa mo na yung Bible, kailangan mo talaga siyang i-confess at kailangan mo talaga siyang i-communicate. Ibig sabihin, para mapalapit ka sa salita ng Lord, talagang kailangan mo siyang ipangaral at kung may mga natamaan ka man, na-rebuke man tayo, kailangan mo siyang i-confess sa Panginoon. Okay? Ayan po. So, number 4, how to study the Word of God. So, sabi dito, letter A, paano mag-aral ng salita ng Diyos? Choose an appropriate place. Siyempre, dapat doon sa tahimik na lugar. Hindi pwede sa maingay, hindi pwede sa palengke, hindi pwede sa lugar na maraming distractions. Sabi sa Bible, pumasok ka sa kwarto mo, magbasa ka ng Bible. So, kapag ako, kwarto talaga, gusto ko tahimik. Ganon, ganon. Magayaw ko ng maingay at yun naman talaga dapat yung dapat natin gawin. Okay? Letter B, make studying a habit. Ibig sabihin, ang pagbabasa po ng salita ng Diyos ay araw-araw. Hindi kung nagtututbrush tayo araw-araw, naliligo araw-araw, ganun din po ang Word of God. Kailangan siya araw-araw kasi ang Word of God po ating spiritual foods. Okay? Okay, so dapat araw-araw. So, sa mga topic na to leaders, pwede kang ng testimony mo per point. Kunwari, choose an appropriate place, i-share mo yung testimony mo kung saan, ano ba yung appropriate place para sa'yo. Sa letter B, make studying a habit. So, share mo yung sarili mong testimony. Basta every letter, every point dito, share mo yung testimony mo. Okay? So, yung ganun yung gagawin. So, ngayon dito tayo, letter C. Keep a devotional notebook in which you write in it every day. So, magkaroon ng journal notebook. So, ang journal notebook naman, ito, kayo na po yung magturo sa mga leaders dito sa network ninyo. Okay? Hindi ko na ito ituturo dito. Kayo na magturo. At ituturo din to sa encounter. So, yan. So, number 5, dito na tayo. Benefits of drawing near to the Word of God. Ano ba yung makukuha natin o yung mga benepisyo
kapag tayo napalapit sa salita ng Diyos. So sabi nga dito, it teaches. Ibig sabihin, the more tayo nagbabasa ng Bible, the more tayong natututo at marami tayong nalalaman ng mga bersikulo, mga doktrina na magagamit po natin someday para mas maging malago pa tayo sa Panginoon. So for example, ako, nagbasa ako ng Bible, marami akong bersikulo nang na-memorize, marami na akong bersikulo na nalaman at may time talaga na hindi mo na kailangan hanapin na saan-saan ba sa Bible ito kasi na-memorize ko na siya. For example, saan sa Bible yung kailangan ma-born again ng tao? John chapter 3 verse 3. Saan sa Bible na binigay saan sa Bible na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos? John 3:16. O saan sa Bible na yung mga speak in tongues? Marcos 16:17. So, saan sa Bible na ang salita ng Diyos ang kingdom ng Lord ay hindi lang salita kundi kapangyarihan. 1 Corinthians 4:20. So napaka-importante na magbasa po tayo ng Bible, okay? Ayan. Letter B, it convicts. So sabi nga dito, make us aware of our pitfalls. So the more kasi nagbabasa ka ng Bible, the more ka na nagiging maingat na ay hindi tama, hindi yan pwede. Nagiging na tayo, nagiging sensitive na tayo. Hindi katulad dati, kala natin you only live once, enjoy, enjoy. Pero nagbasa na tayo ng Bible, doon natin nakita na hindi pala to kalooban ng Lord, masama pala ito. So, ganoon. So, nagiging aware na tayo. So, ano siya? It convicts. Okay? So, letter C, it corrects. Tinatama tayo sa mga mali natin pag tayo nagbabasa ng Bible. At dahil tinatama tayo, napupunta pa tayo sa tamang landas. Okay? Letter D, it instruct. Ibig sabihin, the more ka nagbabasa ng Bible, sineshape yung character mo. Siyempre, ang Bible is hindi lang naman yan para sa iba, para sa atin talaga yon. The more ka nagbabasa ng Bible, the more ka rin maraming mga paniniwala natin, maraming mga character natin ang nababasag, maraming mga ugali natin talagang winawasak ng Bible at hinuhubog tayo ng hinuhubog ng Lord sa pamamagitan ng kanyang salita. Okay? So katulad na sa preaching, word of God din ginagamit dyan, sa mga trainings, word of God. At the more tayo nakakarinig ng Bible at the more tayo na nagbabasa ng salita ng Diyos, hinuhubog po tayo ng Lord hanggang maging ganap tayo sa kanyang harapan. Ikaw yung si Kristo ang potter, tayo ang clay. Ibig sabihin siya yung nag-shape sa atin. Yan. Yan po ang Panginoon. So siya po ang, yan, parang katulad niya ito. Yan. Yan yung dyan. Yan. Okay? So, yan. So, yan po ang mga benefits. So, ngayon, number 6, how do I obtain the power in my life? Paano ba panatilihin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay? So, set apart 15 minutes a day to do the following. So, maglaan ng 15 minutes a day para gawin ang mga sumusunod. Ito, araw-araw po ito gagawin. Okay? So, sabi dito, letter A, 5 minutes to speak to God. So, 5 minutes mag-pray. Okay? So, bago magbasa ng Bible, mag-pray muna. So, after that, 5 minutes to read the Bible, starting with the Gospel of John and finishing with the Revelation. So, mag-start sa John at pahuli sa Revelation. At syempre, letter C, 5 minutes to meditate on what you have read. Sabihin, after mo 5 minutes mag-pray, after yan 5 minutes magbasa, after magbasa, 5 minutes naman para aralin yung binasa mo. Okay? So, ganun. Sabi nga dito, if we discover the secret of living in communion with God, we will find heaven's treasure. Itong 5 minutes po na to, hindi ito sabing ito lang talaga ha. So, pwede mong dagdagan, much better, kasi the more na puno ang isip natin ng salita ng Diyos, the more na walang lugar ang kaawain makapasok sa isip natin. At puro maririnig mo lang, puro nasusulat. At maganda po yun, dahil pag gano'n, nagiging aware ka, mas lalo ka pa naging sensitive sa boses ng Panginoon. At yun po ang pinaka dapat at pinaka the best na mangyari sa atin. Okay? So, application. Determined to maintain a real relationship with God through regular Bible study. Determined to read through a set of numbers of chapters every day and memorize the text God uses to speak to you directly. Start with the Gospel of John. So, ibig sabihin, araw-araw talaga importante mag-read ng Bible at kung maaari, mag-memorize po tayo ng mga bersikulo. At yun dapat talaga. Katulad ko, araw-araw talaga dapat nagbabasa ng Bible at every time talagang nagme-memorize ka ng mga verse, may mga verse talaga na dapat masing sa isip mo para at least prepare ka at para palagi po talaga na lumago tayo sa Panginoon. So, ganun po ka-powerful ang Word of God. Kaya, as you teach this topic, I encourage you na
talagang per point, ilagay mo yung sarili mong patotoo, okay? Lagay mo yung sarili mong testimony kung paano siya ginagawa, okay? Kahit sa mga per point doon, kunwari yung example nga doon yung um, listen and read it with the right attitude. So, apply mo paano ka nagbabasa, tapos sabi dito yung about sa meditate on it, sabihin mo kung paano ka nagme-meditate, apply it, paano ina-apply, karanasan. Laging i-apply niyo yung karanasan niyo dito, okay? So, yun lang. God bless and I declare breakthrough sa follow-up mo.